Itinuturing ngayon ng National Bureau of Investigation bilang armed and dangerous si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito raw kasi ang ilan sa mga major concerns sa pag-aresto sa senador na idagdag pa sa pagsisilbi nito bilang dating hepe ng Philippine National Police. Sa kabilang banda, binanata naman ng Bureau ang Senado na sinasabing silang nagpatakas umano sa senador para makawala noong May 14. Narito ang aking report. Always appealing if I have an opportunity to Senator Bato to surrender kung sana siyang sumuko at harapin niya yung kanyang hinaharap na kaso sa ICC. Pero by the looks of it, baka wala siyang balak sumuko dahil nandiyan na nga siya sa Senado, bigla pang nawala. Sabi ko nga, huli na, naging bato pa. Bumuo na ang National Bureau of Investigation o NBI ng mga tracker teams para mas mapabilis ang pagtunton at pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa na itinuturing bilang fugitive from justice. Nagsagawa na rin ng backtracking ang NBI mula nang umalis si de la Rosa sa Senado madaling araw noong May 14 at inatasan na nito ang mga district at regional offices na maging alerto sa kanilang mga jurisdiction. Itinuturing na rin bilang armed and dangerous ang senador dahil sa patuloy na pagtatago nito, dagdag pa ang pagiging dating hepe niya ng Philippine National Police. It's one of the major concern kasi nga galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. So ang sa akin lang naman dito, eventually the law will catch up with you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon. Search or locating a fugitive from justice, ang presumption namin lagi is armado yan at delikado yung magiging approach. Aminado naman si NBI Director Melvin Matibag na maaaring may mga personalidad na tumutulong kay de la Rosa habang nagtatago. Binanggit rin nito na nasa Pilipinas pa rin naman ang senador kung pagbabasehan ng mga record ng Bureau of Immigration o BI. Matatandaan ring inamin ni Senator Robin Padilla na sumakay sa kanyang SUV si de la Rosa palabas ng Senado noong May 14. Sa tanong kung may pananagutan ba ang senador para rito, so I think without even the law enforcement asking Senator Padilla kung asan, I think he's a responsible senator, responsible citizen na alam na niya na ngayon na dapat panagot sa batas. Siya na mismo ang voluntary to shed light sa pangyayari na ito. Ano po? Although the question of kanyang responsibility or anything that this should be answerable under the law is being studied and built up by the Department of Justice in coordination with other agencies involved po. Sa Senado naman ang pagkupkup kay de la Rosa noong araw na isisilbi sana ang arrest warrant nito mula sa International Criminal Court o ICC na tinawag bilang protective custody ay mayroong mga batayan para mapanagot ang institusyon. Partikular na tinukoy ni Matibag ang pangako ng liderato ng Senado na under protective custody si de la Rosa kaya hindi nila maaaring kunin ito hanggat walang legal na batayan para arestuhin ang senador. Baka yata ang pinagtataka nga rito, baka iba yung definition ng Senado rito sa protective custody. Hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede naming patakasin. Mahirap po yata pagka ganun yung naging sistema natin. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. Pinakakansela na rin ng NBI ang lisensya ng sinasabing mahigit sa 100 baril ni de la Rosa, kabilang na umano ang mga automatic rifle, high-powered gun at shotgun na nakapangalan sa kanya. Muli namang iginiit ng kampo ni de la Rosa na hindi maituturing bilang pugante ang kanilang kliyente dahil tanging RTC lamang sa bansa ang maaaring maglabas ng arrest warrant dahil hindi na rin miyembro ang Pilipinas sa ICC. Malaya rin anila itong makakalabas ng bansa kung gugustuhin niya dahil Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO lang ang inilabas, hindi ang Whole Departure Order. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas Soma, saludo sa bawat Pilipino.